Abay, subukan nyo naman ito mga palangga. Pwedeng-pwede ito sa pang-merienda, pwede sa handaan, at pwede natin itong pagkakitaan. Kung walang oven, walang problema kasi pwede naman ninyo itong lutuin sa inyong improvised oven. Kaya, simulan na po natin. So dito ay gagamit lang po ako ng 12 by 8 by 1 ng sizes ng ating llanera. Grease lang po natin yan ng shortening at lagyan po natin ng parchment paper. Sit aside lang po natin yan, gawa na po tayo ng ating mixture. So dito meron po akong 100 grams ng butter compound, naka-room temperature na po ito, medyo malambot na. At 3/4 cup white sugar at bago ko po yan batihin sa ating hand mixer ay haluin ko lamang po. Kung magtatanong kayo mga palangga, ma'am, ano ba yung butter compound? Yung ating butter compound is yung pinaghalong butter at yung margarine. Pinaghalo yung margarine at saka butter, halimbawa po yung golden crown butter. Yan, butter compound po yan. Marami yan sa mga palengke, ay pwede naman kayong gumamit lang ng yung mga brand na buttercup, baker based, okay na yun. Mabango na yun. Kasi pag pure butter yung gagamitin natin ay may pagkamahalan. At para lalong bumango yung ating cheesecake ay maglagay tayo dito ng 1/3 cup na powdered milk. Birch Tree brand po yung gamit ko na powdered milk. At para mag-balance po yung tamis nito ay maglagay lang po tayo ng 1/4 teaspoon ng iodized salt. At para malambot yung texture nito ay maglagay po tayo ng 2 piraso na large na itlog. At batihin po natin ng mga 1 minuto yung ating itlog at nang matunaw na din yung ating asukal. At para dagdag bango din ay maglagay po tayo dito ng 1 teaspoon ng vanilla. Ay, lalong sasarap pa ito dahil maglagay po tayo dito ng 1 can na condensed milk or 390 grams. At haluin lang po natin yan ng kaunti at isunod na po natin ditong ilagay yung ating 2 cups na cake flour. Pwede din kayong gumamit dito ng all-purpose flour mga palangga pag wala kayong cake flour. At salain lang po talaga natin yung ating harina para makinis po yung ating mixture. At maglagay tayo dito ng 1 teaspoon na baking powder ha, hindi laon yung kamera sa paglagay po natin ng baking powder. At haluin muna natin bago po natin ito batihin. Batihin po natin ito para maging makinis talaga yung ating mixture. Batihin lang po natin ito ng mga 1 to 2 minutes. O diba mga palangga, madali lang talaga itong gawin. At pwede din kayo ditong mag-add ng iba't ibang flavor. Pwede din hindi na lang kayo dito maglagay ng chocolate sa ilalim. At pwedeng plain na lang. Depende na po ho yan sa inyo. Pwede na lang na plain na lang lahat na hindi na kayo dito gagawa ng chocolate mixture. Ayan po, hinati ko lang po yung ating mixture and then nag-add po ako dito ng 2 tablespoon ng ating cocoa powder plus 2 tablespoon na water. Dito sa ating mixture ay nag-add po ako ng 1/4 cup ng ating dinurog na mani. Optional lang man ito mga palangga. Pwede na skip nyo na lang po ito, yung ating mani. Pwede na hindi na lang kayo maglagay. And then haluin ko lang yan ng mga 1 minuto. Huwag lang po natin itong i-overmix. Pag nahalo na po yung ating cocoa powder sa ating mixture ay tama na po yan. At sa toppings po natin dito ay gumamit lang po ako ng ordinary cheese. At maglagay po ako dito ng dinurog na mani sa ibabaw. At pwede na natin itong isa lang agad mga palangga at kailangan po ay mainit na po yung ating oven bago po natin ito isa lang. I-bake po natin ito sa may preheated oven na 180 degrees Celsius for 30 to 35 minutes. At nang natapos na po natin yung nasit natin dito na time ay pwede po natin itong tingnan gamit po yung ating stick na malinis. At pag walang sumama dito, nabasa na mixture dito sa ating stick ay ibig sabihin ay luto na po yan.
At kailangan po mga palangga ay palamigin po muna natin ito bago po natin i-unmold, bago po natin kuhanin dito sa ating lyanera at bago po natin ito hiwain. Basta ordinary cheese lang po yung gagamitin natin. Ito po talaga yon mga palangga, yung outcome niya. Hindi po siya nagme-melt. Basta bali nag-golden brown lang po siya. Unlike po sa mga cheese na nagme-melt, ay matutunaw po siya sa ibabaw. At kayo na po yung bahala ha kung ano kalaki pong slice po ninyo dito at kung magkano po ang inyong bintahan. Ang bintahan natin dito ay simpre po, depende po yan sa total po ng ating costing. Ang importante dyan, tayo ay mag-costing lang bago po tayo dito magbinta kung gawin po natin itong pangnegosyo. At ito mga palangga, pwede talaga ito sa mga handaan. Pwede ninyo itong tumanggap kayo ng ating pa-order. At pwede talaga natin itong lutuin sa ating improvised oven. Kung lulutuin po ninyo ito mga palangga sa inyong improvised oven, kailangan po ay gagamit po tayo dito ng malapad na kawali at pagkatapos ay lagyan po natin ng pangpatong. At pagkatapos ay painitin lang po natin yung ating kawali and then ilagay po natin yung ating mixture. And then takpan lang po natin at katamtaman lang po yung apoy ng ating kalan dito. At pagkatapos po ay yun din mga palangga, 30 to 35 minutes ay is-check nyo na po yung inyong mixture. Sana may natutunan. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye.